Middle of the Night. Chapter 1. Minsan sa kahirapan ng buhay ay hindi maiwasan na kumakapit sa patalim. Kung hindi man tayo mismo ang ating mga magulang, ako si Audrey Paulino, isang probinsyanong dalaga, 19 na taong gulang. Simpleng babae at nagmula sa isang mahirap na pamilya. Dalawa kaming magkapatid. Lalaki ang panganay at ako ang bunso. Maraming nagsasabi na maganda ako. Sexy, perfect body, perfect woman at sa siguradong malayo raw ang aking mararating. Pero paano ko ba marating ang aking mga pangarap gayong hamak na hampas lupa lang ang buhay na aking kinagisnan? Na halos hindi ako mabigyan ng pamasahe sa aking mga magulang sa tuwing ako'y nagpupunta sa paaralan. Paano ko ba mapatunayan ang sinabi nilang perfect woman, sexy at maganda? Ni isa ay wala akong magandang kasuotan. Minsan, naiinggit ako sa aking mga kaibigan dahil sila tambak sa mga mamahaling damit, mamahaling pabango at mamahaling pampaganda. May kapatid nga akong lalaki pero nakapag-asawa naman ng maaga. Ang tatay ko naman ay katiwala lang ng isang mayamang angkan dito sa aming lugar. Ang pamilyang Bustamante at dito rin nagtatrabaho ang aking ina bilang isang bahay katulong at labandera. Ang mag-asawang Bustamante ay may isang anak na lalaki na matagal nang nanirahan sa Canada at ni minsan ay hindi ko pa ito nakikita. Ang lagi ko lang nasisilip sa kanilang bahay kapag isinama ako ng aking ina ay si Don Miguel at ang kanyang asawang masakitin na si Doña Berta. Nasa 46 na sila pareho. Sa panahon na gusto akong isasama ng aking ina ay nagdadahilan ako na masakit ang aking ulo. Minsan nilalagyan ko ng bawang ang aking mga kilikili para tataas ang aking temperatura upang hindi ako makasama. Dahil napansin ko na ang karyakan ni Don Miguel. Pero minsan hindi ko matanggihan si nanay, lalo na kung napansin ko na masama ang kanyang pakiramdam. Minsan ay tanong ko sa langit kung bakit ganito ang buhay na ipinatamasa niya sa amin. Bakit hindi na lang masaganang buhay ang ibinigay niya sa amin tulad ng iba? Naisip ko na lang na may dahilan ang Panginoon kung bakit ganito ang ibinigay niya sa amin. Magsikap ako para maranasan naman ng aking mga magulang ang masaganang buhay. Walang bayad ang mangarap at pangarapin ko ang maginhawang buhay. Alang-ala sa aking mga magulang at sa aking magiging mga anak. Audrey. Tawag ng aking ina at may ubo ito. Siguradong ako na naman ang pupuntahin sa bahay ng mga Bustamante. Bakit po, Nay? Sagot ko sa kanya habang nakadungo ako may pintuan. Anak, baka pwedeng ikaw muna ang magpunta doon sa mansyon. Masama kasi ang aking pakiramdam. Pakiusap niya. Nang napansin kong mapula ang kanyang mga pisngi, ay agad ko siyang nilapitan at kinapa ang kanyang noo. Naku, may lagnat po kayo, Nay. Sobra ang pag-alala ko sa kanya. Gusto mo bang galing kita sa center, Nay? Tanong ko sa kanya. Huwag mo itong itindihin, anak. Bukas, mawawala rin ito. Sige na, pumunta ka na roon dahil kailangan mo pang magluto. Alam mo naman na may sakit si Doña Berta. Turan niya. Sige po, Nay. Wala akong magawa kundi sundin ang aking ina at para na rin makiusap ako kay Doña Berta na i-advance ko ang sahod nitong linggo upang madala ko si nanay sa ospital. Simple lang ang suot kong duster at may kalumaan na ito. Nakasuot rin ako ng maikling shirt
pang-ilalim para hindi karo ang aking panty dahil may kalahiwan ang mansyon ay kailangan ko pang bilisan ang aking paglakad. Pagdating ko sa malaking bahay, agad kong nakita ang aking tatay. Nagdidilig sa mga halaman. Nilapitan ko siya at nagmano ako. Bakit ikaw ang nagpunta dito, anak? Nasaan ang nanay mo? Pagtatakang tanong ng aking ama. Nasa bahay, tay. May ubo at lagnat. Sagot ko sa kanya na may kasamang aura dahil basang-basa ang likod ni tatay sa pawis. Agad kong kinuha ang kanyang towel at pinunasan ko ito. Salamat, anak. Masayang sabi niya sa akin. Tay, huwag niyo po sanang hayaan na lagi kayong natutuyuan ng pawis. Baka ikaw naman ang magkasakit niyan. Paalala ko sa aking tatay at tumango naman ito sabay yakap niya sa akin. Hanggang sa nakapasok na ako sa malaking bahay, sobrang tahimik sa paligid. At agad akong nagtuloy sa kusina para makapagluto ng kanilang agahan. Nang matapos kong ihanda ang lamesa, ay umakyat na ako sa itaas para katukin ang mag-asawa, Doña Berta? Sambit ko at ang nagbukas sa akin ay si Don Miguel. Magandang araw, Don Miguel. Nakanda na po ang almusal. Nakayuko kung sabi sa kanya. Salamat. Nasaan pala ang nanay mo? Bakit ikaw ang pinapupunta rito? Tanong niya sa akin na pinagmasdan ang buo kong katawan. May sakit si nanay. Inis kong sagot sa kanya dahil nakakalusaw ang kanyang itig sa aking katawan. Ode, ikaw ba yan? Sambit ni Doña Berta. Mabait ang Doña sa akin at wala akong masabi sa kanya. Opo, Doña Berta, nakanda na po ang pagkain sa baba. Miguel, papasukin mo na si Audrey. Utos niya sa kanyang asawa at pinadaan naman ako ni Don Miguel. Bakit po, Doña Berta? Tanong ko agad. Baka pwede mo akong dalhan ng pagkain dito, Audrey. Masyadong masakit ang aking katawan. Kaya nahirapan ako sa pagbawa. Turan niya at wala naman akong magawa kundi ang sundin ang kanyang utos. Hanggang sa nakabalik ako sa itaas, nadala ang kaniyang pagkain. At saka ko naman siningit ang tungkol sa pag-advance ko sa sahod. Doon ka magsabi kay Don Miguel, Audrey. Sagot niya sa akin. Oo. Okay po, Doña Berta. Pagbalik ko sa kusina ay nabutan ko si Don Miguel na kumain sa lamesa. Agad kong sinabi sa kanya ang aking kailangan. Don Miguel, sinabi ko po kay Doña Berta na i-advance ko ang sahod ngayong linggo para pang-check up ko sana kay nanay. Bukas, sabi niya sa'yo, ko raw sasabihin. Nakayuko kong sabi sa kanya. Okay. Walang problema at mamayang hapon ay ibibigay ko sa iyo. Nakangiti niyang tugon sa akin. Napanay pa rin ang tingin niya sa buo kong katawan. Bago magtanghali ay nagpaalam si tatay na mag-half-day para masilip niya ang aking nanay kaya iniwan akong mag-isa sa mansyon. Dahil tapos ng mananghalian ang mag-asawa ay agad ko nang iniligpit ang kanilang kinakainan. At bago ako pumasok sa kusina ay nakita kong pumanhik na si Don Miguel sa itaas kaya panatag ang aking loob sa kusina habang nasa kalagitnaan ako sa paghuhugas ng mga plato at biglang may humawak sa aking mga balikat at nagulat naman ako. Ay, mahabaging langit. Napasigaw ako at nabitawan ko ang baso at nabasag ito. Shhh! Utos ni Don Miguel sabay takip niya sa aking bibig.